Basically, we're talking about the biggest corruption scandal in Philippine history. Yes. Pinag-uusapan natin dito billions. Yeah. And this is clearly the defining issue of the Bongbong Marcos administration. And one would think na dahil ganito katindi yung skandalo, aayusin na yung national budget. Pero parang hindi yata yung nakikita natin. Hindi nga. In fact, nakaka-disappoint, no? Kasi last minute, meron ng proposal ang House, meron ng proposal ang Senate, pero biglang naghahabol pa rin ng budget. Itong DPWH, diba? Tapos itong budget ng... Ito ba yung 45 billion? Oo. Teka pala, i-credit muna natin where credit is due. Yung Open BICAM, it's because of Shelo Magno. Siya yung Oo, tama. Open Ikaw ang BICAM. unang nanawagan for that, di ba? At saka sobrang kulit. Di ba nakita natin pag si Shelo Magno yung ulit, grabe. Ha? Ha, iba. Ha? Makulit? Oo. Shelo Magno, makulit? Hindi. Parang pitbull. Okay. Ganyan ka naman nung estudyante tayo dito. Pero congratulations ha. Oo ba? Diba? So talagang nagkaroon na rin ba ng pagbabago ng ano? Ng pag-cut ng budget. Wala. Hindi, akal lang eh. Presidente, Sona, sinabi niya, mahiya naman kayo. Bakit yung allocables nandun pa rin sa NEP? Di ba may full control siya ron? Kasi budget na yun eh. Yeah. Bakit nandun yung allocables? Ibig sabihin, yung kalakaran nung nakaraan, the habits of The old, usual, ginagawa pa rin niya. Nandyan pa rin, nandyan pa rin. Ibig sabihin, sarili niya anak hindi nahiya sa kanya. Oo, ganun. Ganun kakapal, diba? Kailangan yung control ng Congress. Lalo Tama. na may threat ng impeachment sa kanya, yung Vice President. Diba? Nasa ano yung evidence ng may control ang Congress? Siyempre, goodies. Ano? Oo, Ay, hindi. kailangan. You mean kailangan kontrolin ng presidente ang Oo. Congress? Oh, yes. May goodies siya. Oo. Nandun na ngayon sa allocable. Ano nga, kasi yun nga, hindi pa nakakahanap, hindi pa nakakapag-adjust doon sa paano mong i-exert yung ganong klaseng control without patronage. Explain natin kasi baka hindi naiintindihan yung allocable. Kasi sabi nga nila, malinis daw ang budget mula NEP, nag-undergo ng mga Wala na mga process. insertions. Tama. Mhm. Ang insertions nangyayari sa BICAM. O, sa mga hindi po nakakaintindi dyan, yung allocable, ibig sabihin, bago pa umabot sa House of Representatives, yung budget, nagkaayusan na. Pasok na. Ang mga interest ng congressman, In-integrate na doon. senador, at saka ng executive. So ito na yung bagong pork barrel ngayon. Collusion. At hindi po natin yan nakikita. Hindi yan yung basta-basta magkano yung district budget sa ganito, ganyan. Kasi, di ba, pwede yung, ano yung tawag nila? Parking. Parking ng Tama. budget sa Parking isang mo sa distrito. ibang lugar, ibang distrito. Pero ang understanding, para kay ganito yan. Oo. Parang ito yung sobrang Wow. Dami. ingenious way that they found to circumvent the 2030 Supreme Hindi, Court okay na. ruling. Correct. Dapat sa pork barrel system. Ginawa nila, hindi, lahat tayo mag-usap-usap. Wow! Ay, gusto ko yan. So basically, lumalabas dito, nagsasabuatan pa rin Correct. yung iba't ibang politiko at saka ahensya ng gobyerno, in particular DPWH, para mapalusutan yung Supreme Court decision against. In short, nagkakalukuhan, in short. Oo. Pero alam mo, iniisip ko nga so how do you change that behaviors to something that's beneficial to Filipinos? Kasi the fact na, okay, sinabi na ng Supreme Court, unconstitutional yan, naghanap lang sila ng paraan. So, ano yung balance na pwede mong ma-achieve? Tulad ng ginagawa mo, yung open bike Ah, yung matinding pressure. Kasi kung hindi ma-resolve ng magandang polisiya at saka batas, kailangan yung public pressure. Pero dalawa yan eh. Lagi kong ina-emphasize. You change the system, but you change the people running the system. Diba? Kahit baguhin mo yung sistema, babalik yan sa luma kung di mo papalitan yung mga tao. Diba kaya yung lagi natin sinasabi, we need no less than an electoral revolution sa 2028. Yan lagi natin ina-emphasize. So, na nito mag-revolusyon So clearly, busog na si electoral. Senedo kasi nagsasalita na. Electoral. Tapos nang kinain na yung kalahati nung Kalahati Facebook yung niya. fishbowl eh. Tingin mo na ang hotdog. Wala pa akong hotdog eh. Ito gusto ko. Ito paborito ko dito. Oo, puno-puno na cholesterol yan. Ba't pa tayo nandito? Di ba kung hindi tayo kakain ng cholesterol? yan. O game. Electoral revolution. So, yun yung kwan dito eh. Yung mga magre-raise ng issues na ito. Yung mga sasama dito sa anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty movement. Dahil malinaw sa kanilang consciousness na kinakailangan may mga tumakbo galing sa kanila. Lalo na, 80% galing sa dynasties, 80% wala mga kalaban. Eh di, it will just be a vicious cycle. No? So, both local and national, merong kinakailangang tumakbo.
na kailangan ng alternative. It's not just reforming the system, which is very important. No? Pero sino yung mag-i-implement ng reform? Actually, sino magsisimula ng reform? Pero yun nga meron na bang critical mass para dun sa engagement down to the local level? Kasi parang traditionally, sa nakaraan, nakukonfine yung mga ganyang klaseng mga efforts, di ba, at fielding reform candidates. National. Presidential candidate ka, may mga senador ka. Pero pagdating na sa distrito, na, yun naman ang yan naman ang buto ng ng mga usapang ganyan walang mai-feel. Well, kailangan mo na maayos na mapping. At meron naman mga lumalaban Kaso dahil hindi level yung playing field, group sila. Diba? May mga ilan na nag-survive, katulad ni Kakabang Out, na dinakat. Pero in most places, may tumatakbo. Pero, Hindi nagsusurvive. hindi nila kaya yung mga Pero yung question Diba, ba't paano mo lalabanan yung mga ko? Yeah. Lahat ng kongresista ay ko. Ko. No? Lahat ng local official ay ko. So in effect, dapat ng kinakabit natin dito sa anti-dynasty na usapin, dapat may kasama na ring political party reform and party financing. Kasi hindi naman mabubuo yung ganyan ng walang reforma sa partido at pagpupondo ng mga kandidato I agree, yung political party development. Diba? Miski hindi lahat isang bagsak dahil ang hirap yata makonvince sa mga politiko pag lahat yan tiningin mo Ayun na sa nga kanila. eh. Ako, let's start sa anti-turncoatism. Pero ako kasi, ang medium to long term na kailangan mo talaga dyan, kailangan mo talaga maiangat yung antas ng buhay ng maraming Pilipino. Para hindi sila ganun ka-vulnerable doon sa usual tools na ginagamit for electoral manipulation, vote buying, patronage. So balik tayo sa budget niyan. Kasi halimbawa, sige, baka pagdating sa national, yung mga conversations about corruption, about flood control, merong epekto. Pero pagdating na sa distrito yan, kung yung mga butante mo mismo ang hinahanap, magkano ibibigay ni Pong, ano yung naitulong sa amin yan nung meron kaming problema. Yung mga reform candidates mo, kung hindi kayang lumaro sa ganong klaseng context, malulunod din. Wala silang pise to begin with. Yeah. Hindi, pero kung kandidato sila kasi, wala talaga silang Kailangan manalo muna sila. Diba? Talaga, erase na nila yung issue na yan. But would that be enough kung halimbawa yung kalaban mo may pambili ng boto? Tapos ikaw, prinsipyo. Naisip ko, bakit hindi pa rin i-make sure na magbe-behave sila sa budget na to para at least yung playing field hindi man maging level, mas didikit mabawas-bawasan. Yung access nila dun sa public Example, patronage. Yung maipit na yan, di ba? Ilagay mo sa DOH o sa PhilHealth diretso. Dapat nga ganun Walang pakikialam yung politiko. Dapat so nga. mababawasan yung patronage kahit papaano. Yeah. Well, bibingin ko yan Una, yung critical mass mo lumalaki. Para na-threaten sila. Katulad ng mga senador. Yun yung unang na-threaten Ang susunod sana, mga local officials. Ikalawa, yung presidente. Yung political center. Paano kung yung presidente mo hindi alam na dapat nate-threaten na siya? Kaya nga sinasabi ko na, na hindi ganun kadali. Dahil nabubuo pa lang yung yung critical mass na sinasabi ni Barry. Nabubuo pa lang yan nag-unfold pa lang. Tapos yung presidente mo, tentative. Kaya sa ganyang klaseng sistema, sa ganyang klaseng framework, hindi ganun kadali. Tapos wala pang tumatayong isang leader yung oposisyon. Di ba? Naghahanap ng leader yung mga oposisyon. Sino ba mag-harness nito? Ito, nandito si BBM sa kabila, nandito si Sara sa kabila. Sino dito? Hindi naman pwedeng kardinal, hindi naman pwedeng obispo, di ba? Sino yan? Iba, pinapatakbo Ronald Llamas for president. Paano? Diktador yun. Natahimik na. Dapat siyang Gucci watch Si Boy Gucci.